Ang pagpapatuloy. Pinagmasdan ni Kim Duk-jo ang lalaking nakasalampak sa sahig habang umiiyak sa sobrang sakit na kanyang nararamdaman sanhi ng pagkaputol ng kanyang dalawang kamay. Tiningnan pa nga ng ating bida ang character profile nito ngunit sinameri na lamang iyon ng system. Ang pangalan nito ay minsanhan meron itong personal attribute na gangster at yun ay isang common. Ang overall stats naman nito ay makikitang nasa ika-8 antas ang stamina ganun din ang strength at agility, ngunit ang mana nito ay nasa ika-2 antas lamang. Sa isip ni Kim Duk-jo ay sinasabi nitong inaasahan na daw niya iyon na ang antas nga daw ng stats nito ay medyo mataas para sa ordinaryong gangster. Siguro daw ay ginawa talaga nila ang kanyang naiisip. Dagdag pa nga ng ating bida na sa ginawa ng mga bobong gangster na iyon sa kanya ay ma-overpower nila siya dahil sa kanilang stats. Ilang sandali pa ay tumingin na naman ito sa mga tao doon na animoy walang pakiramdam at sinabing. Alam naman daw nila na kung ano ang nangyayari doon ay wala siyang kinalaman doon. Nang marinig naman iyon ng mga tao ay natakot ang mga ito dahil parang ramdam na nila na wala talaga silang mahihita sa ating bida kundi pagkasawi ng mabilis. Sermon pa ni Kim Duk-jo na alam daw niya na ginagawa lamang nila iyon dahil natatakot sila sa Choldo Group. Alam nga din daw nila kung ano ang mali at ang buhay nila ay ang nakasalalay pero alam daw nila na mas malalakas sa kanila ang mga gangster na iyon. Dagdag pa ng ating bida na natatakot daw sila dahil mas marami silang coins at may mas mataas na stats kesa sa kanila. Sa lakas ng pagkakasabing iyon ng ating bida ay iyon ay narinig ni In Woo Cheon at napatawa na naman. Natatawa ito at patanong na sinabing ano ba daw ang gusto talaga nitong sabihin. Hindi naman iyon pinansin ng ating bida at nagtuloy sa pagsisermon sa mga tao. Patanong nitong sinabi na bakit daw ganoon na meron silang mas maraming coins at mas mataas na stats kesa sa kanila. Ang dahilan nga daw noon ay hindi ang kanilang pagiging gangster. Nang marinig ang sinabing iyon ng ating bida ay nagkabulong-bulungan ang mga tao na parang meron ang mga ito na napagtanto mula sa narinig. Nag-anunsyo nga din doon ng system na ang mga incarnation daw na nakapaligid sa ating bida ay nagsisimulan ng matakot sanhi ng katotohanan na kanilang napagtanto. Sinabi naman ng lalaking ito na naka-long sleeves na bigla daw niyang naisip at humarap kay In Woo Cheon na nasa malapit lamang niya at tinatanong kung paano nga ba daw ito nagkaroon ng maraming coins. Tumawa naman sa tanong na iyon si Singkit at sinabing alam naman daw nila na nagbenta siya ng mga gamit at hindi naman natuloy ang walang kabuluhang sinasabi ni Singkit dahil sa pagsisilita ni Kim Duk-jo. Sinabi nito na nang dumating nga daw siya sa Jeum-ho Station ilang araw pa lamang ang nakakalipas. Meron daw dong 87 katao doon ngunit ngayon nga daw ay meron na lamang 50 katao ang naruroon. Ang uto-uto namang lalaking ito ay galit at agad na sinabing yun daw ay dahil napatay sila ng mga halimaw. Sumagot naman si Kim Duk-jo na anong halimaw daw baga ang pinagsasasabi nito at tinanong kung naniniwala peren ba talaga sila doon. Umarap na nga din ang ating bida sa mga tao habang hawak peren ang unbreakable faith at sinabi na makinig daw silang mga bobo at tinanong sa mga bobo na bakit daw hindi nila isipin sa sarili nila, kahit isang beses. Na kung bakit walang namamatay sa mga miyembro ng Choldo Gang. Sa nasabing iyon nga ng ating bida ay nagulantang ang mga bobong tao doon na parang mabilis nilang naintindihan ang gustong iparating ng ating bida sa kanila. At ano daw ang ibig sabihin noon na sa tuwing bumabalik sila galing sa pangangalakal ay lumalakas sila. Habang sinasabi nga iyon ng ating bida ay nakaduro ito kay Singkit na makikitang nanlalaki ng sagad ang mga mata at natatameme. Kasunod noon ang notif ng system na sinasabing si secretive plotter nga daw ay napapatanggaw sa pagsangayon sa mga rason ng ating bida. Sinabi pa ni Kim Duk-jo na ang patunay nga daw niya sa kanyang sinasabi ay nang sinusugod siya ng mga Choldo Gang. Sinasabi ng mga iyon na makakatanggap daw sila ng coins kapag napatay nila siya at tinanong na nga ng malakas ng ating bida na bakit daw nila iyon alam. Na makakatanggap sila ng coins kapag nakapatay sila ng tao. Sa mga narinig ng mga taong ito mula sa ating bida ay hindi na maalis ng mga tao ang tingin kay In Woo Cheon dahil sa pag-aantay ng mga ito kung ano ang isasagot sa mga paratang sakanya ng ating bida. Makikita din naman dito ang Dukay Bina nag-e-enjoy sa mga nagaganap. Kasabay din noon ang pagpapaabot ng mensahe ni Prisoner of the Golden Headband na sa pagkasabik nga daw nito ay hinihila na niya ang kanyang buhok. At pinakita na nga ang nangyayari sa mga taong sumasali sa search party ng Choldo Gang.
Humihingi ng saklolo ang lalaking ito sa isang tagong pasilyo habang sa likod niya ay makikita ang Chodogang members na parang tino-torture ang isang lalaki. Sinabi ng lalaki na naka-gray sa kasama nito na siya naman daw. Hindi naman doon tumutol ang lalaking itim ang buhok at sinabi sa naka-gray na sino daw ba ang makakaisip na sa pagpatay ay kikita sila ng coins habang nakatawa din na parang demonyo. Tinatanong pa ng demonyong lalaking naka-gray habang nakangiti sa kasama nito kung ilang stats daw kaya ang itataas ng saka niya sa oras na iyon. Agad naman sumagot doon ng lalaking itim ang buhok at sinabing siguro daw ay magiging kasing lakas na niya si Choso na tinusok ng ating bida sa kamay. At lumipat na nga ang eksena sa lugar ni Singkit. Makikita ang lalaking ito na parang nababaliw na sinasabi ang pangalan ni Singkit at tinatanong kung ginawa ba daw talaga nila iyon. Galit namang pasiga na sinabi ni Singkit na itigil daw niya iyon dahil yun daw ay isang kasinungalingan lamang. Umagalpak naman doon sa tawa itong si Dukay Bibiyong sa kanyang nasasaksihan at sinabing meron na lamang daw silang 7 minuto para maganap ang check-out. Sa pagkompronta naman ng lalaking naka-gray na long sleeves kay Singkit ay napaatras ito dahil sa pagtutok sa kanya ng 2x2 ng isang member ng gang. Kahit nga sinabi ni Singkit na kasinungalingan ang punagsasasabi ng ating bida dito ay para naniwala talaga ang mga tao sa sinasabi ni Kim Duk-ja. Sinabi ng mga tao kay Singkit na napapalibutan ng kanyang mga alipors habang sila ay pinapalayo ay paano daw niya iyon nagawa sa kanila. Sa tensyon nga na iyon ay biglang sumigaw ang ating bida na si Kim Duk-ja na kung meron pa daw natitira na kahit kaunting pride sa loob nila ay labanan na nila ang Chodo Gang. Bawiin daw nila kung ano ang kinuha sa kanila gamit ang sarili nilang mga kamay. Narinig nga iyon ni In Woo Chian at napangisi na lang dahil confident ito na sa lakas nila na walang magagawa ang lahat ng tao doon. Kasunod namang nagpaabot ng mensahe ang mga constellations ng The Pure Good Alignment na si In Woo Chian nga daw ay inaakusahan nila na isang punot dulo ng kasamaan. Sa hudyat nga ng paghakbang na ito ng ating bida ay humarap ito kay In Woo Chian habang dinuduro ito gamit ang kanyang Unbreakable Faith Sword. Kasabay ang pagsabi nito na magising na daw sila sa tunay na mundo na kanila na ngayong kinabibilangan. Ang mga tao namang ito ay nagdarasal na at nanginginig na din dahil parang nasample nga sila ng katotohanan ng ating bida sa nasabi niyang iyon. Habang nanginginig pa nga ay pilit nilang nilabanan ang kanilang takot at dinampot na ang kani-kanilang mga sandata habang sinasabing tama daw ang ating bida. Umiiyak na ang mga ito sa gigil at sa nalaman nilang tinuring lamang silang parang baka ng ginagalang nilang leader na si In Woo Chian. Ilang saglit pa ay hindi na nakapagpigil ang mga minor group at sinugod na ang mga major group. Galit na galit ang mga ito habang sinasabi na tama daw ang ating bida at gago nga daw itong major group at mga walang hiya. Hindi din naman nagpatinag doon ang mga major group kahit outnumbered sila dahil sa kumpiyansa nila sa kanilang stats. Gigil na gigil ang mga taong ito habang sinasabi pang kayong mga sinungaling kayo at ano daw ba ang tingin nila sa kanila. Isang bata naman ang tinawag na ang kanyang ina sa gitna ng kaguluhan. Sinabi naman ng ina nito habang inaabot ang isang martilyo sa anak na babae na lumapit daw itong batang si Dayong sa kanya at hawakan iyon at gawin ang pinakang tinuro niya na dapat gawin. Sa gitna ng imposible ng mapigilan na karahasan ay heto itong si Yeon Song Lee at alalang-alala sa mga nangyayari. Hindi para sa sarili niya kundi ayaw niyang makakakita ng karahasan dahil isa nga itong disiplinadong lieutenant na ayaw sa karahasan. Naghanda din naman para sa laban itong si Hilyong at si Sanga para sa kanilang kaligtasan at sa karunungan na makakuha ng coins sa pagpatay ng tao. Ang nabagbag naman ng ating bida dati ay sumugod sa kanya para makabawi ngunit pinagtataga lamang iyon ng ating bida gamit ang napakatalas niyang espada. Naghiyawan sa sakit ang mga taong iyon habang makikita ang mga dugo na tumalsik sa mukha ng ating bida. Makikita na nga dito ang dalawang mangmang na naputulan ng mga braso habang nakatingin sa ating bida na parang nag-aantay na lamang ng kanilang katapusan. Tumitig ang ating bida sa mga mangmang habang maririnig ang pagduwal ng napakaraming tao at paghingi ng tulong. Sa napakabilis namang pangyayaring ito ay makikita ang lalaking kulay gray ang buhok na walang awang tinusok ng kung sino sa kanyang bibig paloob. Nagulat nga doon ang ating bida na makikitang nanlaki na ang mga mata habang ang kasama naman nitong lalaki na mataba ay nanlungo sa nangyari sa kanyang barkada. Nagtalsikan na nga ang dugo ng lalaki sa brutal na nangyari dito habang maririnig na nga ang isang individual na ipagpalagay nating si Huewon.
Sinabi ni Huiwon na di ba daw sabi niya na babalikan niya siya. Na kung babalikan natin ay ang lalaking ito ang sinasabi ni Huiwon kay Kim Duk-jo na nagtangka na siya ay gahasain noon. Sinabi pa nga dati ni Huiwon kay Duk-jo na wag daw niya iyong gagalawin dahil sa kanya lamang ang lalaking iyon at siya ang bahala doon kahit anong mangyari. Pagkatapos po noon ay pagsamantala ko po munang puputulan ng series, paantay na lamang po sa susunod na episode na inyo pong nakikita. Maraming salamat na din po sa aking mga bagong taga-subaybay na ito at mabuhay po kayong lahat.